Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Ang araw natin ay Martes. Ang ating petsa ay June 4. Ang ating oras ay alas 11:02 ng umaga. At ito po si Atty. Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan sa isa na namang edisyon ng Yes, Yes, Yo Topacio kasama si Juvie de Guzman, ang inyong kaagapay sa Tuwina, lalo't lalo na kapag si Atty. Topacio hindi pwedeng iwanan. Ayan, thank you. Pero ang hindi pwedeng iwanan din, makasegue tayo. Apo. Surprise pala, biglang dumating tong si Zelensky dito sa Pilipinas. Yung presidente ng Ukraine na isinubo sa gera ang kanyang mga mamamayan at nabibwisit na sa kanya. Ang mga tao roon, durug-durug na yung bansa niya na pwede namang maiwasan sana yung gera kung hindi siya sunod-sunuran sa mga Western powers. Alam nyo, ipinipinta kasi ng Western media na bandido rito ang Russia. Kaya ginera daw yung Ukraine. Hindi ba nila naisip na ang Ukraine ay may border with Russia? Opo. Di ba meron yan nung Cold War, di ba? May NATO, may Warsaw Pact. Yes. Ang NATO, ang leader niyan, Amerika, nandiyan yung Britain, France, yung sinatawag nila, di umano, democratic countries kontra doon sa mga communist nations na nasa Union of Soviet Socialist Republics. Kasi meron yan noon na Cold War, USSR, maraming bansa yan, Union of Soviet Socialist Republics, plus yung mga hindi kasama sa USSR, may mga satellite states din yan na kontrolado nila. Okay. In the same way na kontrolado tayo ng Amerika. Opo. Parang ganon. Wag na tayo magbulahan. Ganun naman talaga ang geopolitics . Kung makokontrol mo isang country, kokontrolin mo para ma-project yung power mo. Bumagsak yung USSR, nawala yung Warsaw Pact. Ang natira NATO. Siyempre, ang Russia, nawala na yung USSR. Opo. Naging Russia na lang. Wala na yung Soviet Union, naging Russia na lang. Siyempre, ang any country, tayo nga galit na galit pag naghihimasok ang China rito sa atin, di ba? Opo. Any country, siyempre, ang aim niyan, ng mga leaders niyan ay self-preservation. O hindi magkaroon ng threat sa kanila. Etong Ukraine, sinabi na nila noon, para wala na lang away, sabi ng Russia, bagamat bumagsak ang USSR, malakas pa rin ang Russia. May nuclear weapons yan unang-una Huwag mong never underestimate any country with nuclear weapons kasi ang last resort niyan, kung talagang bako-corner mo yan at iipitin mo yan, gagamitin niya ng nuclear weapons, patay na kung patay. Patay. Patay na tayong lahat, hinti kayo, di ba? Kesa durugin nyo kami, masakop nyo kami, patay na, buong mundo, durug na. Opo. Walang buhay sa atin. Yun na talagang, kaya nga Na magiging outcome. Okay. Sinabi na nila, wag nyo nang palakihin niyang NATO. Wag kayong lalapit sa amin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaunawaan. Siyempre, ang mga Western powers at ang Russia. Kasi due to ideological differences, communist, di ba? Parang South Korea, North Korea, magkadugo nga sila. Isang lahi sila. Mga Koreano sila. Dahil lang sa ideolohiya, hindi sila magkasundo. Dito nga sa Pilipinas, di ba? Mindanao. Oo, magkakapatid, mag-iina. Yun, di ba yung sina Lucena? Opo. Mag-ina, nag-away dahil lang yung isa ay sumama sa mga komunista. Kaya salot talaga yung mga komunistang yan Di ba? Okay. Sinabi na nila, wag nyo nang gawing miyembro ng NATO yung Ukraine. Kasi baka maglagay kayo ng mga nuclear weapons yan o missiles, ayan lang sa bakura namin. Ayaw makinig, papasok sa NATO ang Ukraine. Di magiging subject sila sa Defense Treaty ng North Atlantic Treaty Organization.
Ayaw ng Russia, siyempre. Binalaan na sila, wag na mag-neutral na lamang kayo. Ayaw makinig. O, di pinasok sila. Walang iniwan yan. O, eto ha. Meron kang isang subdivision doon kayo nakatira. May kaaway ka sa kabilang kalye. Ha? Yung kabilang kalye, yung halimbawa, pamilya Kamote yon, kaaway mo yung pamilyang yon. Opo. Anong mararamdaman mo kung yung pamilyang yon ay nirentahan yung bahay sa tabi mo at naglagay ng 50 caliber machine gun sa bubong at tinutok sa bahay mo, kaaway mo? Bay, papasukin mo yon. Wala ka lang magagawa. Papasukin mo yon to defend yourself. Hindi pwedeng may nakatutok sa 50 caliber sa pamilya mo. Ganon ang nangyari dyan. Ngayon, syempre, Russia, yung Western media, pinoportray nila hero yan si Zelensky. Itong si Putin ay bad daw. guy. Sabi nga nila, anak ng Putin daw yan eh. Opo. Si Putin. Putin daw ang ina niya eh. Totoo naman. Kasi Putin siya. Ang nanay niya, Putin din ang apelido. Putin ang ina niya. Di ba? Ganun talaga yun eh. Oh my God. Di ba? Tama yun, tama. Di ba lang sinasabi, ikaw, Putin ang ina mo. Totoo naman. Wala namang masama. Talaga naman eh. Putin din ang ama niya. Putin din ang ama niya. Di ba? Opo. Putin silang lahat. Pero attorney, sa ganitong pagkakataon, pumasok sa atin si Zelensky. Anong iisipin na ibang tao? Exactly. Yun. Yun ang atin. Kita mo ha, eto nakakatawa dyan ha. Hindi ko na maintindihan tong foreign policy natin. Actually, wala nang gustong lumaban na mga Ukrainian eh. Nangingidnap na yung mga yan. Yeah. Nagkinikidnap na nila yung mga tao sa para lang pwersahan, lumaban. draft nila sa army. Kasi nagde-desert na, ibig sabihin umaalis na eh. Kasi alam nilang in the long run hindi sila mananalo sa Russia. Ano ba naman ang laki ng Ukraine? Gaano kalaki ng Russia? Gaano karaming sundalo ng Ukraine? Ang kaya lamang may laban-laban pa ang Ukraine ay dahil sinusuplayan ng armas ng Amerika, ng Britain, ng France, ng Germany. Kung hindi sinusuplayan, matalagal ng talo yan at hindi rin matodo ng Russia yung atake nila. Bakit? Kasi kino-consider nila kasi magkaratig lang yan eh. Opo. Kino-consider nila, akalahi nila yung mga Ukrainians eh. Opo. Mga Russians din yan, ang iniisip nila, mga Slavics Parang din yan. kababayan din nila Parang yan. kababayan. Parang tayo, halimbawa, Tagalog, Opo. Ilocano, isang lahi kayo eh. Mag-away man kayo, hindi mo naman dudurugin yung Iloco siguro, no? Ganon din yon. Hindi pa nga nag-all out yan. Ayun. Pero durog na maghanap ka sa internet pictures ng Ukraine. Eto naman, kaya nga yung problema sa geopolitics din. Ang Amerika sinanction ng Russia, wag mong bentahan ng langis, wag mong bentahan ng ganito, ng ganon. Okay, ang nangyari nga, nainis yung Russia, China, na lagi na lang, actually, ang number one bully sa mundo ang Amerika nambubuli naman kayo, ayaw nyo kaming bigyan ng dollar, etc., etc. Gumawa tayo ng sarili nating pera. Kaya nagkaroon ng BRICS Okay. I mean, and then, hero si Zelensky, although napakaraming alegasyon. Hindi ko sinasabing totoo. Alegasyon na nagpapasasa daw sila mag-asawa dun sa mga dolyares na binibigay ng mga allies, dinadivert nila. Kaya pag nagsha-shopping daw yung asawa niya sa Paris, daan-daan libong dolyar ang ginagastos. Wow. Ano ba naman si Zelensky? Komedyante lang yan eh. Opo, Komedyante yan eh. Artista. Kumbaga sa si Dolphy Ito. Hindi, walang biro. Hindi naman natin minamaliit yung mga sa showbiz, pero naging presidente, komedyante. Okay. Pinapakita natin, welcome natin si Zelensky. Bago, eto pa, nakakatawa, sabi ni Pangulong Marcos, hindi ko naman minamaliit ang ating bansa. Okay. Pero nagsalita pa siya na gagawin daw ang lahat ng Pilipinas para matigil na yung giyera sa Ukraine. Anong gagawin natin? May bearing ba tayo dun sa giyera sa Ukraine? Anong gagawin natin? Susugurin natin ng Russia? Hindi po. Padadala natin si yung mga congressmen natin, haharangin, wag na kayong umatake. Opo. Padadala si Rito Hontiveros doon para harangin yung mga tangke ng Russia. Anong gagawin? Wala tayong magagawa. Kengkoy Di ba, Kengkoy? Para nagko-collapse yung nalulugi yung isang malaking kumpanya, halimbawa Ayala Corporation, sasabihin ko dun sa mga Ayala boss, huwag kayong mag-alala, akong bahala.
Ayusin natin yan. Anong pang-aayos ko roon? Ayun. Oh. Pero attorney, sino nag-invite sa kanya? Si Marcos. Ay, siguro. Wala, hindi naman po. Palang naman biglang pumunta yung Kaya dito nga ng Jara, nandito na ako. Oo nga eh. What Kumusta kayo reason? dyan? Oh. Hindi, parang hindi ko nakita Inimbita yun. yun, Oo syempre. nga eh. Hindi ka naman darating bigla. Anyway, ang nakakatawa nga, pinapakita natin by welcoming Zelensky na darling ng Western media ay talagang sakop na tayo at least yung foreign policy natin ay aligned na talaga sa Amerika. Pinapakita natin na tayo ay mga amboys na talaga na ang amo natin pagdating sa foreign policy ay ang Amerika. At a time, ito nakakatawa, at a time when even yung mga allies ng Amerika ay medyo dumidistansya na sa Amerika kasi alam nilang palubog ng Amerika eh. Kung hindi malakas ang armed forces ng Amerika, matagal ng kamote yan. Wala eh. na. Malakas lang talaga nakapag-ipon sila ng armed forces. Pero habang bumabagsak ang ekonomiya niyan, habang nagkakakita niyo yung Los Angeles ngayon, Opo nga. kung gaano kagulo, nagnanakawan na, kung ano-ano na nangyayari roon, mukhang basura na sila roon. Mga ilang generation siguro. Siguro in 10 years, at least in the Pacific region. Katakot. Sa Pacific region, palagay ko, parity na yan ang puwersa ng China at ng Amerika. Kasi napaka-corrupt ng defense industry ng Amerika. Di ba sinasabi nila, wala 6 times, 7 times ang budget ng Amerika sa defense, sa armas, kaysa sa China. Oo, pero mas mura gumawa sa China kasi yung mga corrupt doon binabaril sa batok, di ba? Opo. Instant justice doon, Vic, di ba? Instant justice. Pag ikaw ay may corruption, nilitisin ka, pag sinabing guilty ka, babarilin ka sa batok. Ng Takot .223 na pistol nila. Oo, hindi mo nang biro. Kaya takot yung mga tao ron. Kaya, halimbawa, yung isang bala ng Amerika, ang cost noon ay $10. Yes. Sa 50 cents lang yun. Kaya kita nyo, nakakahabol sila sa dami ng ships. Although, sa laki, lamang pa rin ang Amerika. Opo. Pero, nakakahabol na in 10 years. Kaya sinasabi ko nga doon sa aking analysis, hindi pa ngayon aatak yan sa Taiwan. But they have to keep a posture na hindi nila pakakawalan ng Taiwan. Kasi, mas malakas pa rin ang Amerika. In 10 years, aatakihin yan. Mark my words. Oh my God. 10 years, aatake na yan kasi pahina ng Amerika, palakas sila ng palakas. Hindi na magre-risk ang Amerika ng gera laban sa mga Chinese. At least not in this region. Opo. Kasi nag-iiba ang habang ikaw ay nawawala ng pera, humihina yung bansa mo, sasabihin mo na sa sarili mo, ang layo naman ng Pilipinas, ang layo naman ng Asia sa atin. Of course, hindi naman kayang i-invade ng China ang Amerika. Kalokohan naman yon. At bakit naman gagawin ng China yon? Ano mapapala? Walay Yes, yes. Ang maaring kunin ng China aside from Taiwan, yung Inner Mongolia, yan. Yan ang mga pwede nilang kunin diyan. Katulad ng kinuha nila yung Tibet, di ba? Opo. Ganun yan. Hindi ko makikialam ng China yan. Hindi na nila kailangan maging world superpower sa armas kasi sa economy na lang sila magiging superpower. Gusto lang nila, walang nakikialam sa kanila rito sa South China Sea. Yun lang ang sinesafeguard nila for their own self-interest dahil sa ruta ng komersyo at saka sa isda. So, kailangan na ng isdang ipakain. Ang laki ng populasyon nila eh. Yun. Yun lang ang kanila eh. Ang ginagawa natin, we are aligning ourselves with an empire na palubog na. And let's face it, palubog na po eh. Umaangat na ang China. Dapat tayo kasi, hindi ko sinasabing pumunta tayo sa China. Kasi asar din ako sa mga Chinese kasi binubuli nila eh. Eto ang incident, di ba yung nagtutukan daw? Yes. Doon sa Sierra Madre. Opo. Tinutukan daw ng mga sundalo natin doon, yung mga barko ng China. Tapos? Ako, okay ako roon eh. Bakit ba nag-apologize ang ating, parang apologetic sila na hindi daw ganon? Lumapit sila, di ba, military outpost yun? Opo. Lumapit na barko ng China. Tututukan mo talaga yun. Tama yun eh. Di ba, akala ko ayaw natin binubuni ng China, bakit malaking bagay sa atin at tinutukan natin yun? Dapat kung akong masusunod, papaputukan ko yun eh. Kanya lang, gulo. Naman. Kasi ang nangyayari lang, Ken, kita mo sa sobrang
parang sumisip-sip na tayo kay Zelensky kasi darling siya ng Western media. Di ba sabi niya, kailangan daw niya ng mental health professionals kasi nasisira daw yung ulo ng mga sundalo niya. Hindi, sinabi, di That's ba? right, yes. Eh, may sabi ba naman ni Pangulong Marcos, sige, magpapadala kami ng mga mental health professionals doon. Eh, teka muna, hindi ba pagka may gera sa isang lugar, nililikas nga natin yung mga Pilipino? Pinapalabas nga natin. Pinapauwi nga natin lahat. Oy, gera dyan, umuwi na kayo. Eh, bakit dito? Papasok. Magpapadala tayo ng mga medical professionals natin. Eh, gera nga roon. Ano ba naman klase? Hindi ko maintindihan talaga eh. Kung sobrang sip-sip na ng pamahalang ito, sa Amerika, sa West, hindi kayo ipagtatanggol. Maniwala kayo ng Amerika. Pero attorney, tingin ko matindi yung advisor niya ni mali. PBBM. Mali ang advisor niya na masyadong kung pakikisamahan mo lahat. Opo, yan. Parang si Pangulong Duterte, di ba? A Neutral. friend to all, Yeah. an enemy to none. Kita mo ha? Ang lakas ng loob natin, pag may isang namatay na Pilipino, we will act correspondingly. Accordingly, di ba? Accordingly. Anong act accordingly gagawin natin? Ibabangga mo yung ilong ni Tariela sa barko ng China. Di lalong napango yun. Pambihira. Hindi ubray. Alam nyo, sinabi ko na, yung binigay ko ni example noong sa Korea, North Korea, South Korea, nagbarilan, may lumubog ng mga barko, may namatay ng mga sailor. Tumulong ba Amerika? May mutual defense treaty yan. Hindi lang isang buhay ang nasawi dyan. South Vietnam, nung hindi pa unified ang Vietnam, 70s, may South Vietnam, may North Vietnam, di ba may Viet Cong, may Viet Minh. Viet Cong yung komunista. Nagputukan din ang South Vietnamese Army at saka Chinese Army. May nasunog 2 barko yata ng South Vietnamese Army. Nandun yung 7th Fleet. Nakastasyon, malapit. Humingi ng tulong ang South Vietnam. Ano sabi nung ng Amerika? Bala ka sa buhay mo. Oh my Ba't God. namin lalabanan ng China? Oo nga. Ba't namin i-risk? Noong World War II, lumayo pa tayo. Diba? Bidang-bida. Ang propaganda kasi ng Amerika, pinagtanggol nila ang Pilipinas laban sa Japanese. Opo. Pagkatapos, kaya lang, natalo sila, bumalik si MacArthur. I shall return, liberator of the Philippines. Eto ganito. Noong, yung gera naman, hindi naman naglalakad kayo isang beses, gera na eh. Opo. Nakikita mo naman, you see it coming, di ba? Nag-aambaan. Parang nangyayari ngayon, di ba? Yeah. Nag-aambaan, exchange of words, then nagbabawian ng mga embassy, di ba? Alam mo nang a-attack at alam na ng mga Amerikano rito na maari tayong i-attack ng Japan. Humihingi sila sa Amerika. Mga bossing, at that time teritoryo pa tayo ng Amerika. Yeah. Colony tayo. Ang tawag sa atin noon, nung Commonwealth era, ay unincorporated territory. Teritoryo tayo pero hindi tayo state. Pero noon, pagka natalo ka sa Supreme Court ng Pilipinas, ang apela mo, Supreme Court ng Amerika, totoo yan. Yung tinatawag ng peacetime, yung mga matatanda, peacetime. Bata ka pa, pero alam mo Oo, okay. Siyempre, pinag-aralan naman namin sa law. Okay. Humihingi, bigyan nyo kami mga aeroplano rito, mga barko, para pag sinugod naman kami ng Hapon, may makakadilabang kami. Anong ginawa? Pinadala dito mga bulok na aeroplano, mga bulok na barko, kulang pa. Ano yan? Factual yan, kahit i-research nyo. Puro kamote pinadala dito. Nung inattack tayo ng Japan, ano nangyari? Di ubus agad tayo. So, diba? ibig sabihin, sinungaling ang Amerikano. Hindi. Ang any country, uunahin yan, sariling interest. Anong ginawa ng Amerika? Siguro attitude nila, mga Asians lang naman yan eh. Yan ay dapat nung walang laban na mauubos na tayo, sumuko na tayo. Hindi dahil duwag tayo. Ngunit, yung pagsuko yun nga ang open city, hindi nga nila pinagtanggol ang Maynila, di ba? Ginawang open city nung pumasok para hindi madurog ang Maynila. Okay. Ngayon, para matagalan ang Japan na hindi nila ma-invade ang Australia from the Philippines. Kasi malapit-lapit yung Australia, yung puntong Northern Territory ng Australia, Darwin, halos nasa Asia na yun eh.
para hindi ma-invade agad ng Amerika ang Australia. Sinabi na, sige, laban pa kayo, laban. Patagalin nyo yung mga di ba ubus tayo sa Bataan, ang dami na matay sa Death March. Corregidor, para ma-delay lamang. Sinakripisyo nila ang buhay ng mga Pilipino para ma-delay yung pag-atake sa Australia kasi mga kasing kulay nila ng balat yun. Mga puti din yun eh. Ano ba naman kayo? Mga Asian lang naman kayo eh. Ubus kayo para hindi ma-attack ang Australia. Okay. Di nasakop na tayo. Natatalo na yung mga Hapon. Bumalik sila rito. Yung mga Hapon ginawang stronghold ang City of Manila. Okay. Para i-liberate ng Manila, ayaw nilang maraming mamatay na Amerikano. Kasi pag nilusob mo yan, mahirap lusubin ng isang fortified city bawat gusali niyan, may sniper, may barrel, may kanyon. Para hindi maraming mamatay na Amerikano, pag liberate ng Manila, dinurog nila. Kaya after Warsaw in Poland, the most devastated country in World War II was Manila. Oh my God. Ubos. Sabi nga ni Mayor Lim noon, kung nasa City Hall ka noon, yung pinatayuan ng City Hall, hanggang pag tumingin ka, hanggang Malate, kita mo, walang building. Malinis. Wasak lahat. Yan ang style ng Amerikano. Basta masave yung buhay nila. Ubos kayo. Ngayon, pag hindi na namin kaya, alis na kami. Di ba ginawa nila sa Saigon? Nag-alisan sila. Iniwanan nila lahat ng mga tao roon. Yung mga kumampi sa kanila noon, edi pinagpapapatay ng mga Vietcong. Sa Afghanistan, di ba, hindi nila, anyabang-yabang nila, pasok sila, Taliban lang, hindi nila kaya, nakatsinelas yung mga yun nataranta sila, iniwanan nila lahat ng armas nila roon. Takot sila. Lahat ng mga kakampi nila roon, pinagpapapatay ng Taliban. Ganyan ang Amerika. Pag tapos ka nang gamitin yan, bahala sa buhay mo. Ay, ayokong maging American. Hindi, walang biro. Tignan nyo sa history. Yung kaming bahala sa inyo, Mutual Defense Treaty, BS yan. Hindi kikilos yung may mamatay kahit isang sailor dyan. Kahit 10 sailor, kahit 100 sailor, hindi kikilos yan. Sasabihin yan, hindi naman attack sa territory nyo yan dagat yan isla yan, hindi naman main territory. Maraming palusot yan, maniwala kayo. Pero attorney, niniwala ako sa iyo Siguro, mananawagan ako sa mga kamag-anak ko sa Amerika. Baka gusto niyo umuwi na rito. Wala nga kabuhayan di ba? Pinakita ko nga sa Twitter, for the 4th straight month. Kahapon yung headline, walang bagsak ang economy, ang taas ng inflation. Ayun. So, paano kang uuwi rito? Sa bagay, hindi din sila ligtas sa inflation doon. Kasi nga sila, hindi na nila hinuhuli yung mga magnanakaw. Ayun. Diba? Opo. Pasok ka na lang doon sa Walmart, di ba? O doon sa Target. Mag-shopping ka. Shopping ka. Without Ayaw pay. mo magbayad. Walang gagalaw sa'yo. Kasi ang kung ikaw ay i-akos mo yun at nasaktan yun, ikaw pang ikukulong. Sira ang ulo ng Amerika talaga Grabe. Yan ba ang bansa na kakampihan natin ngayon? Ayoko na sa kanila. Anyway, Okay. magbabalik po ang Yes Yes Show Topacio pagkatapos sa mga commercials, advertorials, patrasas, paalalahan na po ay just in news, flash breaking news, newsbreak. At kung ano-ano bang katsurman ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! mga kasama, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Juvie de Guzman. At pabalik po para sa ikalawang yugto ng Yes Yes Yo Topacio. Oras natin alas 11:34 ng umaga. At pagbabalik po ay narito po tayo sa ating paboritong bahagi na pinamagat to. Pakita mo tweet mo, uy. Alright. Ladies first. Okay, magandang umaga po. Pagbati po, pinapaabot natin kay dating MMDA officer, yan si Ces Oradina. Thank you po. Sir Dennis Arce, ako, salamat po. Kaya nakalimutan na ako ni Kuya Dennis Sabi niya, may appointment kami na Saturday. Nakalimutan niya ako. Anyway. Ganun ba? Opo. Anyari, wala. Dekinete. Okay. At syempre, salamat po kay Luz Wiminda Silva de Tablan. Yan. Si Doc Melvin Villarus na.
Sir, congratulate nyo ako. Graduate kami ni Vic sa sa Ganun ba? Metrovision Uy, EMS. congratulations. Yan. So, pagka inatake ako rito, Ay, andito CCPR kami. mo na ako. Ay, syempre. Todo. Dadaganan lang kita. Mabubuhay ka uli eh. Hindi naman Lalakas inatake lalakas yung pintig ng puso mo. Hindi naman inatake sa puso. Ay, hindi naman. Inatake ng topak. Oo nga no. Yung topak natin talaga, mahirap yan eh. At hello din kay Luciano Pascual, Nilo Tayag. Salamat po, Alex. Oy, yung may karakter na Nilo Tayag dun sa Green Opo. Uhunasan Story kasama si Randy David, ha? Wow! Oo, yung Friend din karakter, natin yung yan si karakter. Randy. Oo. Tatay ni Cara. Noong sila ay 21 years old. Oh, bata pa sila. Noong nasa UP, may eksena roon isang sequence na si Nilo Tayag at si Randy David ay nag-i-indoctrinate. Okay. At hindi lang po yan. Pagbati na rin pinapaabot natin kay Boss Edgard. Ay, Boss Edgard, sana mapanood ni Canilo yung pelikula at makikita niyo yung karakter niya. Ay, opo. Makipag-appointment ulit tayo sa kanya. May karakter din doon si Victor Corpus. Ayan, si Sir Vic. At hindi lang po yan mga kaibigan, pagbati pinapaabot natin kay Doc MJ Evangelista. Kung nandito ka na sa Pilipinas, please drop by para makita mo ang aming idol. Sabi nga, idol daw niya kayo eh. Ayan, ang isa sa mga may-ari ng school sa US na hospital. Okay. Okay. Salamat po. Anyway, tapos ka na ba? Kung tapos ka na. Hindi pa. Isa na lang. Si Katirso Peralta, bawal kalimutan. Tsaka si Sir Attorney McNeil Rante. Boss, sorry po. Yes. Oo naman. Okay po. Yan. Okay. At ako naman, konti lang naman ito at hindi ko nababanggitin yung iba't maraming talakayin itong aking kapartner. Yes, dami May listahan siya. Oo. Eto syempre si Sweetwater, si Japok Tin all the way from Taipei, Taiwan. Yeba, BK, the farmer's daughter, si Boy Boy Kape. Pero babae ito, si Mai Pecker, yan. Si Rolly Malyari, hindi si Romy Malyari. Hindi si... Kala ko Rolly Garcia eh. Si Romy Malyari, asawa ni Perla Adea yon, di ba? Ay, hindi ko inabot. Love team yan si Romy Malyari at si Perla Adea. Mag-love team sila noon. Pagkatapos, sila rin na nagkatuluyan. Hanggang ngayon, sila pa rin. Sila pa rin. Real life love story ito. Wow. At si Little Boy ay narito. Siyempre, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Ryan Ang, si Coxie Chua, si Attorney Raul Paras, si Attorney Joey Lomanggaya ay nakikinig dito, si Ryan Ang, si Alex Cruz, si Willie Keng, si William Gatchalian, si Andrew Tan, si Nuts and Louie Gamboa. Thank you very much. Ang sarap ng pagkain dun sa K-Nuts Cafe nila sa Damar Village. Lalo na yung ang paborito ko roon yung Spanish sardines pasta. Ang sarap. Kaya maniwala kay Attorney, mahina kumain to. Hindi, minsan magana, minsan. Pero mahilig lang siyang tumingin sa masarap. Okay. At si Kachek Talay ay siyempre, ay magkikita kami mamaya. Ayan. At may pag-uusapan kaming pagkakakitahan niya. Pagkakitahan niya. Hindi ako kasama. Advisor ka eh. I-refer lang akong kliyente sa kanya. Opo. Okay. Okay, at syempre, Attorney, alam niyo ba? Talakayin natin yung meron yung dito kasi mga idea na para daw maintindihan natin yung mga bagay-bagay na slowly killing you. Parang killing me softly with her song. Yeah. Strumming my brain with her fingers. Ano ba kadalasan kapag ninenervyos ka? Yung nervous habit mo, ano po bang ginagawa niyo? Wala, hindi ako ninenervyos eh. Ay, hindi kayo ninenervyos. Oo nga. Sila nga ninenervyos. Ako eh. Yung kabilang pinanenervyos ko. Opo. Kahapon, di ba, nag-file kami ng kaso laban kay dating Commissioner Rowena Guanzon. Napasok na. Hindi kasi naman, di ba may party list siya, yung P3PWD. Opo. Di ba, kaya kinwestiyon namin yung kanyang pagiging congresswoman at siya ay ginawaran ng TRO ng Korte Suprema. Dahil hanggang ngayon hindi pa siya nakakaupo. Talagang hindi upo yun. Ngalay na nga daw siya eh. Kaya nga may kanta dyan eh, di ba? TROID, biro, maghapong nakatayo. Hindi na makaupo. Lagi kang nakatayo. Anyway, dahil paso yung deadline niya, ayokong pag-usapan niya kasi nasa Korte Suprema, pero itong final namin petisyon,
Paso na naman yung P3PWD. Ang deadline ng pagpasok ng MIP, yung Manifestation of Intent to Participate, Opo. kung saan sinasabi mong ako'y lalahok. Kung ikaw ay kandidato, Certificate of Candidacy ito. Yes. Kung ikaw ay party list, MIP. Hindi COC. Okay. Ayun. At di 29 ang deadline. 2023, December 29, 2023. Kalain mong January 11 yata nag-file. Paso. Oo, almost 2 weeks after the deadline. Siguro iniisip niya, palibhasa siya ay dating commissioner, hindi siya, yung mga alituntunin, yung batas ay hindi nag-apply sa kanya. Hindi siya aware. Hindi lang siya, hindi aware. Imposible naman baka akala niya hindi nag-apply sa kanya yung batas. Oo, na special na tao siya. Hindi po ganoon, hindi pwede. Dapat lahat ng tao, mayaman, mahirap, matangkad, pandak, katulad ko, mataba, payat. Makapangyarihan o pangkaraniwan ay susunod sa batas. Ayun. Anyway, sige, tuloy natin yan. Kasi nga, meron tao daw, ang nervous habit nila, yung kain ng kuko, di ba? Pag ganun pala ang isang Masustansya ba kuko? Ninenervous daw. Ninenervous daw, yung mahilig kumagat sa mga kuko. Okay, yung constant comparison to others. Yung Meron akong kaibigan, ang nervous niya, habit niya, nagkakamot siya ng itlog kahit sa publiko na pakahalay. Ay, Makati yun. Talagat si attorney. Okay, sabi nga po, excessive screen time before bed. Yung talagang, nakatutok masyado dun sa kanyang pinapanood. Naku, minsan guilty ako niyan, Walang tulugan talaga. Hindi naman ako walang tulugan, kanya lang, alam mo, isang beses, tuwing Sabado kasi, Opo. ako I indulge myself, konting brandy sa cigar, yung tabako. Opo. Cuban cigar, nanonood ako. Pinanood ko yung sa Netflix yung Godzilla -1. Di natapos mga 11 magta-12. So ako naman normal sa akin yung 12 na matulog kasi working student ako Sabi ko, may konting tabako pa ako, siguro mga 2 inches. Sayang naman. Sabi ko, ubusin ko lang to, manonood lang ako, YouTube lang. Opo. May hinahanap akong kanta yung higit sa lahat. May lumabas lumang pelikula, higit sa lahat si Rogelio de la Rosa. At saka si Susan Rosa. Hindi. Emma Alegre. Ang leading lady. Ang galing na pala nating 1955 ito Ang direktor nito si Dr. Gregorio Fernandez, tatay ni Daboy. Direktor yung tatay niya Apakagandang gumawa ng Pilipino ng pelikula noon pa man. Kaya nga naghihinayang ako na ang dami nating ginagawang pelikulang kamoting kahoy na may ulalo pa Ang ganda ng storya. Nawili ako. Pagtingin ko dun sa relo ko, umaga na. Ubus na yung tabako, no? Pagtingin ko, alas 2 na mahaba yung, 1 hour and 52 minutes. Almost 2 hours. Nasa YouTube lang, panoorin ninyo. Yeah. Pagtingin ko, gusto kong, sabi ko, sandali lang ako. Anong mangyayaring susunod? Napaka-engrossing Ayun. Pagtingin ko, alas 2, teka muna, mapupuyat ako pinatay ko na. Sabi ko, the next day ko na tatapusin. Naging busy tayo, linggo, nandun yung pamilya namin, family get together. Lunes naman, meron akong ang dami, yung filing nung kay Guanzon, pagkatapos yung final script analysis nung Gringo Honasan story. Kaninang umaga ko lang habang nag-exercise natapos ang ganda ng pelikula. Kita nyo? Ganon ka-busy si Atty. Topacio. Ano pa yung mga key sabi nila, yung overindulging in fast food. Eto na. Masama yung fast food. Ayaw nang magluto sa bahay. Lahat nasa fast food. Alam mo ba ang ginagamit niyang fast food? Yes. Ang nalaman nung binalita agad niya sa amin. Nung estudyante ako, meron akong classmate na Muslim. Okay. Kaibigan ko yon. Nalaman niya na may mga fast food pala, hindi ko nasasabihin kung kasi sinabi lang naman niya sa akin, ang pinampiprito para masarap, a combination of lard and tallow. Yung lard ay taba ng baboy. Okay. Yung tallow taba ng baka. Okay. Tallow. Kung ikaw ay Hindu, bawal sa iyo yung yung baka. Kung ikaw naman ay Muslim, bawal sa iyo yung baboy. Kaya ngayon hindi na siya kumakain ng fast food.
Dahil alam niya may mga... Oo, kasi may halo daw yung para malinamnam. Tallow and lard. Oo, may nagsabi daw sa kanya na nagtatrabaho sa fast food. Opo. Na kapatid niya sa pananampalataya na sa Islam. Opo. At sinabi, nag-resign daw, ayoko dito. Kasi he comes in contact with yung lard. Ayun. Oo, ewan ko, that was a long time ago nung nag-aaral pa ako. Ewan ko kung nagbago na yung ginagamit ng mga fast food ngayon. Anyway, Opo. ituloy natin yung Killing Me Softly. Maganda yan. Sa Yes. pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Topacio. Ating oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yo, Topacio! Yaba, magandang umaga pong muli sa oras alas 11:49 ay nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Topacio. Attorney Ferdy Topacio kasama si Juvie de Guzman. at Juvie. Ituloy natin yung Killing Ayan. Me Softly. Akalain nyo, nakamamatay pala yung ganitong klaseng gagawin mo, no? Avoiding seeking help of support. Bakit ganon? Bakit Sinosolo mo yung Paki-explore problema ka. mo di ba? Opo. Alam mo, mas gumagaan kung isi-share mo, di ba, yung problema mo. Halimbawa, wala kang pera. O, pagka dinibdib mo yan, ay, siyempre, madedepress ka. Opo. I-share mo, sabi mo, pare, wala akong pera. Baka naman sabihin nung kumpare mo, ganun ba, baby, baka pwedeng makatulong ako kahit konti, di ba? Na ano mo. Pero dito, sir, ang sabi, avoiding I-avoid mo yung seeking help Hindi, yun nga daw ang nakakamatay, yung Nakakamatay. avoiding. Oo. Yung hindi ka humihingi Humingi ng ng tulong. tulong, pinababayaan mo. Sinosolo mo yung problema. Ayun. Pasan mo ang daigdig. Ayan. Isa pa, negative self-talk. Ayun, yung- Maraming ikaw may negative ka. Ano yun? Lagi mo sinasabing maliit ka. Hindi negative yun. Katotohanan yun. Mali. Parang sinabi ko lang na maputi si Lucy Torres, di ba? O kalbo si Congressman Tevez. Hindi negative yun. Katotohanan yun. Hindi naman maliit. Tama lang. O talaga. Hindi bali naman maliit. Although sinasabi ko maliit ako, walang problema sa akin yun kasi malaki naman. Yung puso ko, yung Yun na yun. compassionate ako. Ito na nga. Okay. Attorney, ito pa. Engaging in gossip. Mga marites. Nakakamatay pala yan. Lalo na pag nalaman nung isang tao na chinichismis mo siya. Oo. At bago binaril ka sa mukha. Nakakamatay talaga. Kinukwento pa rin. Bakit tarantado ka? Ba't mo ako chinichismis? Etong sa'yo! Ayan. Ay, ito. Dito. Sa 7-Eleven. Dito mismo. Nakamamatay din? May 7-Eleven? nakakamatay dyan. Ignoring mental health needs. Ayun. Ayan. Diyan sa 7-Eleven, laging tumatambay yung ano dun. Alin? Yung may mental problem. Yun. Kung humingi agad siya ng tulong. Dapat At, siya aabot sa gano'n. Hindi, ang problema kasi yung may mga problema sa mental health, in denial sila eh. Ayaw nilang aminin sa sarili nila na may problema sila. Okay. Yun ang Parang si Commissioner Guanzon. Ayaw niyang aminin na napaso siya sa deadline Talaga. doon sa pag-submit ng MIP. Ayun, sige na. Kaya yan si Commissioner Guanzon pangit eh. Yung ginawa niya, pangit yung ginawa niya na miss niya yung deadline. Okay. Kasi, Ito, skipping medical check-ups. Yun, oo. Ayan. Tama. Teka muna, Nakakamatay. nag-guilty tuloy ako dyan. 2 years ago yata yung last medical check. Lagay ko yung mamatay tayo niyan. Hindi naman. Basta alam mo yung nararamdaman mo, wag mo itago. Yan. Okay. Poor financial management. Ayun. Lagi kang walang pera. Kumikita ka naman. Di ba? Hindi, siyempre, pag wala kang poor, pera. wala talaga. Hindi, poor financial management. Hindi mo na Nababudget. budget eh. Ayun. Halimbawa, ang kita mo 20 mil lang isang buwan. Araw-araw 200 pesos nandun ka sa Starbucks. Fast food. Inom ka ng kape. Napakamahal. Pwede ka naman bumili ng 40 pesos na kape sa 7-Eleven. Di ba? Ayun. Kung maluho ka, hindi naman justified ng iyong Hindi. buwan. 3-in-1, 3 piso. Meron na bang ganon? 5 piso meron doon sa 5 amin. piso. Nadadaanan ko. May neon light pa eh. Opo. Hot coffee, 5 pesos. Tapos gagano mo na lang. Okay. Oo. Eto, not relaxing. Ayun. Not relaxing. Lagi kang stressed. Dapat nagre-relax ka paminsan-minsan, every 3 months, nagbabakasyon ka. It does not have to be bakasyon sa iba Okay. yung dagat eh. Okay. Halimbawa, taga Maynila ka, pumunta kang Tagaytay.
Di ba? Ayan, attorney, O kasalanan ano lang, ito. pumunta ka sa Antipolo at doon maligo Maligo tayo. tayo. Oh, nagpupunta ka doon. Tawagin ay Hinulugang. Hinulugang tak. Ay, teka muna. Ito, attorney, kasalanan mo to, overcommitment. Ay, yun nga, oo. Oo. Nakakamatay din yan. Oo, ayos na pagkasya ngayon. mo yung oras mo. Hindi, magaling na ngayon yung sekretarya ko kasi meron akong sekretarya dati, ang napakasama sa time management, nagsususun yung aking kwan, yung aking schedule. Minsan nagpapatong-patong pa. Opo. Pero mo, nagsususun na, patong-patong pa. Patong-patong pa. Napakahala yun. Ginagawa niyo po, Hindi, adjustment. nabibwisit ako. Ngayon, magaling na yung sekretarya ko, si Billie Jean. Okay. Balsamo. Balsamo, Oh, okay. Kaya lang pagka siya, parang since ang pangalan niya Billie Jean, Okay. pumapasok siya sa opisina. Parang may naririnig ako sa utak ko ng tung. Billie Jean. Hindi, lalaki ito, lalaki. Jackson yan, ha? Lalaki ito. Okay. Ang Jean niya, Gene. Ayun. Parang talagang naririnig ko sa utak ko yung parating na siya, tung. Ayun. pero attorney, minamanage mo na yung overcommitment mo. Okay na ngayon. Okay, that's Kaya good. minsan hindi ako nakakapunta rito, yun lang ha. Hindi, Minsan ano talagang yan? pinipilit ko eh. Sasabay ng Oo. schedules kasi. Kaya naaburido ako eh. Okay, hindi. Okay lang yun. Hindi Too na less, lumaki, too oh. much sleep. Yun, oo. Yung too less at saka yung sobrang tulog, mali din pala. Akala ko tule, nakakamatay. Tules pala. Tules Tule eh. and Minsan too pag much na-infection sleep. ka dyan eh, patay ka nga dyan. Okay. At hindi lang yan, attorney, overuse of medication. Baka... Oo. Hindi, meron akong isang kaibigan ganyan eh. Okay. Sumakit lang ng konti yung kasukasuhan, yung Inom kagad. yung arcoxia, masama yun, di ba? Masama Naban pala. nga yun sa Amerika Okay. dahil nakaka-heart attack. Kaya nga ako, minsan nagkaka-atake ako ng gout. Opo. Sabi ng doktor ko, not more than 3 days in a row yung arcoxia. Ayun. Eh, yung iba talagang parang ginagawang candy. Yung Candy arcoxia. na eh. Ayun, mali pala yung ganon. Talagang ganon. Okay, eto pa, sabi nga po, lack of social activities. Ayun. Baka hindi mo na nagagawa yan. Kung ikaw ay loner, ay ako pa, lagi nga ako nasa labas eh. Hyper ka, Kasi sobra ka na. ang human being ay a social animal. Okay. So, walang ganon. Staying in unhealthy relationship. Ayun, Ayan. toxic. Toxic. Diba yung nga sabi ni Gerald Anderson kay Bea Alonso, kaya ginos niya, nagiging toxic daw masyado at unhealthy yung relationship. nila. Kaya so, anong ginos ginawa? Ginos niya. Gino- Pero mali rin naman si Gerald, sana kinausap niya. Ayun. Na, yung mga, di ba yung mga, it's not me, it's not you, it's me. Yung mga ganon, me. oo. Diba? You had me, you had me at my best. She had me at my worst, but you made a choice. Wow. You chose to hurt me. Oh, Ayan. Don't hurt me. Please, give me a chance. Ganun ba yun? Okay. Sabi nga po, skipping sunlight, yung hindi ka nagpapaaraw, masama rin yun. Yan, vitamin D. Talaga tayong dapat nagpapaaraw. Ako at least 3 times a week eh. May garden Yun. naman ako eh. Ayan. Minsan lang, pag talagang busy, umiinom ako ng supplement. Pero hindi substitute yon sa Sa natural na Yun. vitamin D na pinoproduce ng sarili mong katawan. Kasi ang vitamin D, nasisynthesize siya ng human body pag bumilad ka sa araw. Sabi nga ng mga, research ko sa internet, Opo. for not less than, mga 13 minutes lang naman kung Okay medyo na. mga 9 to 11 yung sunlight. Basta early morning, no? Pag tumama yung ultraviolet rays sa katawan mo, yung sa fat cells mo, nagiging vitamin D Ayun. na kinakailangan natin para sa immune system. Kasi may kaibigan ako, ayaw magpaaraw. Ang pangalan niya, Mr. Maitim. Ay, walang biro. Totoo, maitim talaga apelido niya. Pero, Pero hindi siya maitim. hindi siya maitim konti. Konti lang. Kilala ko yata, may Colonel Maitim sa Santo Tomas, Batangas noon eh. Hindi. Tagaan sila. Concept. Hindi naman siya Tagaloon, na destino siya, hepe siya ng pulis Okay. ng Santo Tomas, Batangas. Ang Maitim ang apelido niya. Opo. Oo. Maitim ang apelido, pero ayaw magpaitim. Pero hindi naman maitim ang budhi. Hindi naman Ayun po. ang importante. Mabait naman. Hindi maitim ang budhi. Ang ayaw ng mga Chinese daw, yung maitim ang gilagid. Bakit nga? Masama Uy, daw ang ugali naririnig noon. ko yan. Pero hindi naman ako Naririnig ko naniniwala. yan. Totoo ba yan? Oo. Dapat pala, bago ka makipag-boyfriend, titignan mo muna gilagid. Nga. May isa pang hindi maganda daw, maitim ang Paano? singit. Anyway, bago tayo magbigay. Bago tayo magbigay na. Si attorney talaga. Okay.
sa susunod na programa Ayan. Balitang Bayan kasama si Bossing Joe Nasino. Siyempre, eto Ay, muna. may Happy birthday tayo. Happy birthday. Ikaw na Si Dr. Maricar Guevara Estrada, sister ni in-law ni Ma'am Juday. Ma'am Juday. Birthday, ma'am. Ayan, Nakabalik, si Doktora. nakabalik na pala si Juday, ano? Opo. Return of the Juday. Parang Star Wars. Return of the Jedi. Juday. Okay. Return of the Juday. Next Ay, is- parangalan natin ang mga tao na sa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng Yes Topasyo, kundi lahat ng programa. Dito sa DWIC 882 at Aliw TV 23. News Director natin, si Ma'am Juday Estrada Larino. At syempre ang ating desk editor, si Boss Drew Nasino. Yes, ang ating tech engineers, Wenner Contihino, Jeneline Rico Hermoso, at Ken Saleh. At broadcast sa IT, si JJ Dominguez. Ang ating teleprompter operator, si Niljoy Abella. Ang writers natin, si Katrina Gonzalez, Jelly Mendez. Ang ating mga communications assistants, si Yasmin Pantaleon, si Eloisa Bolinao, at ang cute na si Jacqueline Santos. Wow. Eto po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Tomasyo. At ako naman si Juvie de Guzman, nagsasabi, Ang iiwan po ng mga kataga sa inyong susu sa inyong pagnanasa. kikitil sa inyong kasalanan At titimo sa inyong kaisipan na huwag makikiyak. 1, 2, 3. Yeah, ma! Yo, Topasyo! Babay again! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo,